Cobblemon is a great mod. Punong-puno ito ng adventures at chances lalo na sa battling aspect ng game. In today's video, kakalabanin natin ang aking kaibigan na mag-uumpisa sa kastilyo ng Hyrule. Ang lugar na ito ay sagana sa Lucky Blocks na naglalaman ng Pokemon sa loob. Bibigyan kami nito ng chances na magkaroon ng legendary Pokemon, and ang goal ko ay talunin si Yami completely gamit ang mga Lucky Blocks na makukuha namin sa aming adventure. Nagumpisa ang aming journey sa pagbubukas ng starter chest. Binigyan namin ng isa't isa ng 3 held item na kami mismo ang pumili. Mga Pokeballs at Pokedex at yung 5 Lucky Blocks kasama ang 5 Master Ball para mahuli namin sila sa umpisa. Binuksan ko yung una kong Lucky Block habang nanonood si Yami at nakakuha ako ng Cloyster, isa sa mga paborito kong water type ng Generation 1. Binuksan rin ni Yami yung kanya at nakakuha siya ng Servine. Next, nakuha ko si Sosbak. Sinubukan ko siyang hulihin gamit ang Ultra Balls kasi hindi siya worth it gamitan ng Master Ball pero napatay ko lang. At least naging level 4 ako. Next, nakabukas ako ng Purloin at Ice Cube. Hindi ko sila hinuli naturally kasi may strategy aspect yung pagkakaroon namin ng Master Ball. It's there to make sure na meron kaming 6 na Pokemon na gagamitin sa last battle. Sa huli kong Lucky Block, nakakuha ko ng Absol. Walang pag-atubili, binato ko agad ito ng Master Ball. I look around the area kung paano yung maging strategy ko sa pagtackle ng adventure na ito pero namanghalang ako sa taglay nitong kagandahan. Sa pagnanais ko na manalo, ginamit ko na agad yung 3 held item ko para mapabilis ang proseso ng training. Bago lumubog ang araw, nakahuli ako ng isang Mudbray para idagdag sa team ko sa kasalukuyan. Bumaba ako sa castle ng Hyrule at nakahuli ng isang Marip. Inibold ko agad siya sa Flappy. Sa kastilyo, nakatagpo ko ng isang Magmortar sa loob ng Lucky Block. Sa pagnanais na mahuli ito, binato ko siya agad ng Master Ball. Sa gabi rin na iyon, tinadtad ko ng level si Magmortar para maging eligible siya gamitin sa first battle namin ni Yami. Minamadali na ako ni Yami na umpisahan ng aming first battle kaya hinuli ko na lang ang Miltank na nasa harapan ko. Umakyat ako sa castle ng Hyrule at nakita si Yami na bumabalik na. Nagumpisa ang battle at laking gulat ko nang makita na may Aurorus siya. Ninais kong mag-setup ng Toxic Spikes pero na one shot lang ako. Ginamit ko si Magmortar na neutral effective kay Aurorus na Ice and Rock type. Ngunit napakalahati ko lang ang buhay niya bago ma-paint yung Magmortar ko. After that, inubos lang ni Yami yung Pokemon ko isa-isa at wala akong naging laban sa tindi ng levels niya. Clear as day kung ano ang dapat kong gawin sa next battle. Nagumpisa na yung 1 hour timer para sa next battle. Bumalik agad ako sa EV training at bumalik si Yami sa kanyang kastilyo. I grinded a lot of levels sa Castle Bridge bilang preparation sa final battle namin mamaya kasi yun yung magiging determining factor kung sino talaga ang panalo sa challenge na to. Nakahuli ako ng Pokemon na babaliktad sa sitwasyon na nararanasan ko pero alam ko na hindi yun enough after nung massacre na ma-witness ko kanina. Kailangan kong humanap ng Pokemon na karapat-dapat sa nag-iisang Master Ball ko kaya nagbukas ako ng maraming Lucky Blocks sa paligid ng kastilyo. Ngunit wala akong nakita na worth it hulihin. Sa pangyayari na ito, alam ko na wala akong magagawa sa susunod na battle namin ni Yami kung hindi ako kukonsulta sa Ancient Wisdom ng labanan. Sinabi ni Sansu sa aklat niya na pinamagatan na Art of War, "In the midst of chaos, there is also opportunity." Kumalma ang aking buong pagkatao at nilabas ko yung Galvantula na nahuli ko kanina sa pintuan ng kastilyo. Dahil sa opportunity na binigay sa akin ng panibago kong Galvantula, nagawa ko na kumalaban sa mga high level na uri ng Pokemon at mabilisang tumaas ang level ng mga kasalukuyang Pokemon na ginagamit ko. Nakahuli ako ng isang level 44 na Oinkologne at nagpa-level hanggang sumikat ang umaga. Umakyat ako sa tuktok ng isa sa mga tore sa kastilyo at nakatagpo ng maraming Lucky Blocks. Na-disappoint ako sa una kong nabuksan ngunit laking gulat ko na makita ang isang Metagross. Finally, nahanap ko na yung Chosen One. Hindi na ako nagsayang ng oras at pinalevel ko ito. Sa una naming battle, hindi ko maintindihan kung bakit naging level 31 agad siya. Pero hindi ako magko-complain. After ng consecutive battles ko, nag-decide ako na kaya na ni Metagross mag-level up mag-isa. Binigyan ko siya ng Power Bracer para tumaas yung attack ibis niya at kinalaban ko lahat ng Pokemon na nakikita ko. Kinagabihan naging level 42 na si Metagross at binalak ko ng tumakas sa kastilyo na parang runaway princess. Nagpaalam ako sa kastilyo ng Hyrule sa ngayon at pumunta sa wild area kung saan mas maraming Pokemon ang nagpapakita.
Tumalo ako ng mga high level na Pokemon na hindi ko nakikita sa kastilyo at mabilisang umangat ang level ng Pokemon ko. First morning ko na wala ako sa kastilyo, umangat ang ibis ni Metagross ng katamtaman at level nila ng mabilisan dahil sa desisyon ko. Nagagrind lang ako ng level sa mga Buffaland at Miltank at natuto si Metagross ng move na Meteor Mash. Isa ito sa malalakas na move na pwedeng malaman ng species niya. Pinatay ko yung mga Pokemon sa wild area hanggang magabi at umabot na yung level ni Metagross ng 60. Hindi ko alam kung masyado akong nag-over-prepare pero alam ko na ginagawa rin ni Yami yung ginagawa ko. Mas kailangan ko lang paghusayan sa parte ko. Kinagabihan napadaan ako sa isang swamp area at hindi ko mapigilan na mamangha. May lumipad na ledian sa harapan ko at pinaalala sa akin na kailangan mo pang mag-grind para hindi mabugbog, kaya yun yung ginawa ko. Well, wala namang mawawala kung enjoyin ko siya ng konti, diba? Nag-grind ako hanggang dumating ang umaga ng aming final battle. Pinagpapatay ko lahat ng Pokemon na nakita ko. Bumalik ako sa matarik na paglalakbay sa kastilyo ng Hyrule at napansin na napakaganda pala nito sa malayuan. Nag-prepare kami para sa final battle. Inayos ko lahat ng moves na naiisip kong kailangan ng mabilisan. Kasi ayaw kong paghintayin si Yami pero umabot siya ng 10 minutes para ma-finalize yung kanya. Nainip ako kaya tinulak ko yung karakter niya sa bangin. Nagumpisa na yung final battle at bibigyan ko kayo ng play-by-play. Nag-switch si Yami at hinayaan niyang maparalyze ang Aurorus niya. Nag-setup ako kay Cloyster ng Toxic Spikes at kay Galvantula naman ng Spiderweb para maging advantageous ako sa battle pero pareho silang namatay dahil sa ginawa nila. Nilabas ko si Metagross at pinatay niya si Serperior at Bupalon na tag-isang move lang. Inubos ni Magmortar lahat ng Pokemon niya at dito ko na-realize na maganda ang mga desisyon na ginawa ko sa buong challenge at masyado pala akong nag-over-prepare sa laban namin. Tinalo ko rin si Yami sa Minecraft PvP to add more salt in the wound. Thank you so much guys for watching hanggang dulo. Kung gusto nyo pa na gumawa kami ng maraming challenge content kagaya nito, drop lang kayo ng like rating. Sana ma-enjoy nyo rin siya kagaya namin. Yun, see ya!